pag nasa ibang bansa ka, mas maganda yung opportunity, mas maganda yung kita, mas maganda yung future ng mga kids. Malaki ang chances makakapag-ipon ka, magkakaroon ka ng saving na hindi mo nagagawa sa Philippines. Alam mo yung ano din naman dito sa Amerika para din sa Pilipinas. Alam mo yun. Akala nyo lang din minsan malaki yung though malaki yung kita dito, pero yung expenses din namin malaki din. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. At meron tayong makakasama, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong mga bigatin at international. Ang ating pang-international yung ating mga kasama today. At tutulungan nila akong pag-usapan ang kabuhayan, finances. Yun yung mga favorite topics natin sa Gaijin World, yung finance. So, ano pa hinihintay natin? Introduce na natin sila. So, ang ating mga bisita for today, ayan, mga dalawang artist, mga celebrity. Si Ma'am Michi Veloso and Ma'am Lenny Grace Benitua. Hello, Michi Veloso here, Wonder Mama. Hi, Lenny Benitua here. From Illinois, USA. Hello. And Hello. Hindi lang ako nag-iisa dito. Kasama ko din si Sir Edgar Maxio. Yan, hello sa ating mga viewers dyan. Magandang umaga, gabi at sa inyo man. Saan man kayo naroon. So, si Ma'am Lenny and si Sir Edgar ay nasa US. And tutulungan ako ni Mitch para pag-usapan natin ang pinakamahalaga sa lahat. Kung paano ba mag-earn, paano ba mag-save, at paano ba mag-invest. Kung gusto nyo mamuhay sa ibang bansa, ito yung kailangan ninyong panoorin guys, kasi marami tayong mapupulot sa kanilang mga aral kung paano tayo makakapag-survive sa ating finances kung tayo ay nasa abroad. At ito nga, yung malaking hamon sa atin kung paano tayo makaka-earn, save, and invest. Napaka-malaman itong topic natin. Kasi talaga naman, di ba, after nung pandemic, guys, parang, alam niyo yun, ang hirap bumangon ng mga businesses, di ba? Kami nga dito sa Philippines, aside from being an artist, meron kaming business ni husband, yung printing, ito, matawang po, sakto kasi, no? Meron kayong mga t-shirt printing, tarpaulin, na ginagamit sa advertisement. Yes. So, medyo humina din talaga. By the way, in the Philippines, so naramdaman namin yung, ang hirap talaga, no? So, it's interesting for me, to know. Ikaw, Ate Lenny and Sir Edgar, paano nga ba kayo nabuhay dyan sa ibang bansa? Ako, hindi pa ako nag-OFW, Alan. Kaya talagang ako gusto ko makinig. Yun nga, di ba? Para doon sa mga kababayan natin na gustong mag-OFW, di ba? Ano yung masishare ninyo? Ano yung nakapag-motivate sa inyo para lisanin ang ating bansang Pilipinas? Well, ako, here, sabi ko nga maganda naman talaga yung future ng mga kids, mga anak-anakan natin dito, mga anak natin dito sa US. Pero, yung reality, no? Ang realidad talaga ng buhay talaga kapag tayo nandito sa ibang bansa, syempre mas maganda ang earning. Of course, if you're in US, you're earning $1 per hour, right? So, nagkataon lang talaga na yung husband ko was petitioned by his parents. Then, together with the kids, they came here earlier than me. So, when I got here, I was so blessed, no? Nag-work tayo as a social worker in a healthcare facility. So, yun, nakapag-motivate sa akin. Alam naman natin na medyo mababa kasi yung yung sahod din. Alam, pag kumikita tayo sa Philippines, yung value kasi ng peso, yung piso ngayon, 1,000 pesos na yun. Alam mo yan? Lalo ngayon, narinig ko medyo yung mahal na lahat ng mga bilihin. So, so pag nasa ibang bansa ka, mas maganda yung opportunity, mas maganda yung kita, mas maganda yung future ng mga kids. Malaki ang chances makakapag-ipon ka, magkakaroon ka ng saving na hindi mo nagagawa sa Philippines. Ma'am Lenny, matanong ko lang po, ano po yung average salary po dyan sa US? Depende of course sa job. Ako nung social worker, syempre nakakatuwa lang hindi naman tayo licensed social worker, pero nagkataon lang na syempre nakapasa tayo ng interview. I started 15 an hour. 15 an hour Pero after 2 years, meron tayo naging offer. So nagkaroon tayo ng around close to 30 per hour. Si Sir Edgar naman, nasa magkano po yung average salary po dyan sa, tama ba? New Jersey po yung
New Jersey, yes. So based naman ang din depende kung saan states, anong state yan, no? Dito sa kung mataas yung cost of living compared din yan, no? Yung especially yung dito kung nasa malapit na sa New York or yung New Jersey, mataas din kasi yung cost of living dito. So ang minimum dito as of the last I checked is $15 per hour. Ngayon as of now. So tinaasan na nila because of yung pandemic nga dahil umabot tayo sa alam mo yun, maraming unemployed tapos ayaw nang bumalik sa work. So ang tinaasan na rin nila. Dati kasi siguro back in $8-9 per hour. Ngayon tinaas nila. Yes, dati yun mga few years back. Nung hindi pa nagpa-pandemic, minsan $11 lang. Depende pa rin sa company. Minsan may ibang company talagang hindi naman sumusunod, no? Pero ngayon, in-implement na nila yan. Is, I believe, from 13 nag-kick sila sa $15 per hour. So dito halos sa same na din. Sa New Jersey. Medyo same na din po kay Ma'am Lenny na $15 per. No, yun sa kanya kasi siguro dati pa yun. Yung sa kanya. Yeah, 15 ako noon when I got your 2019. Correct. Yeah. So ngayon, tinaasan na nila. Malamang yung 2019 yan, yung minimum wage. I don't know kung sa Illinois kung magkano, pero yung minimum wage noon yan, mga 9-11. I think close to 9. 11, yes, mga ganyan. Yes. So, depende rin sa sa work mo, kung ano yung work na, alam mo yung sa namin. But yun ang minimum wage niya. Okay po. So, 9 to 11. Nga, tumaas na ngayon. Depende, I don't know sa ibang state, pero yun ang sabi nila is 15 na ang per hour. So, but anyway, alam mo yung din naman dito sa Amerika, para din sa Pilipinas. Alam mo yun. Akala nyo lang din minsan malaki yung kita dito, pero yung expenses din namin is malaki din. So hindi rin kumbaga it's like for example sa Pilipinas, di ba? Magkano yung ngayon? 500 per day, di ba? Something ganun. O 10,000 a month, 20,000 a month, depende yun ang mga minimum. Dito ang dami na ating binabayaran, like for example, magbabayad ka ng bahay, mortgage mo, nagbabayad ka ng sasakyan, insurance mo, health insurance mo. Ang dami binabayaran dito. Isa-isahin ko, sabi siya, yung electrical bill, water bill, phone bill, lahat ng bill na pati yata tax, mayroon ding tax na kailangan bayaran. Yung tax? Alin? Yes, yung tax din, yes. Na pag sumobra ka sa bracket mo, especially kung ikaw pa magbabayad. So, ganun talaga. Ganun talaga boy sa Amerika. Hindi porke na dito po sa Amerika is napakasarap ng buhay, no? Ang advantage lang is talagang, alam mo yun, may trabaho ka. Alam mo yun, meron ka talagang, hindi ka naman papabayaan ng gobyerno din. If ever na unemployed ka, mabibigyan ka ng konting support. Hindi naman malaki, pero hindi pa rin, lalo na kung ang lifestyle mo is, or yung binabayaran mortgage is 2,000 a month. Isipin mo yung binabayaran mo 2,000 a month sa bahay pa lang. Dollars yung pinag-uusapan natin dito, $2,000. Yes, we're talking about $2,000. We're talking about $2,000. And it depends kung ilang bedrooms meron ka. So ngayon, nagta-acta na ngayon, yung dati kong alam na bahay na pinag-uupahan dito, just give you information a little bit. Dati 1,320 lang yun bago mag-pandemic. Ngayon magkano na 2,325 yung 2-bedroom apartment dito. Yeah. Ano yung work mo ulit, Sir Edgar, if I may ask? What's your current? I work as a technical consultant sa pharmaceutical. Hindi ko na banggitin yung pangalan. Pharmaceutical company dito sa US, sa New Jersey. So, yun ang aking work. So, before I manage din sa ibang pharmaceutical, nutraceutical, or manufacturing. So, but ngayon sa technical consultant, more on focus tayo sa mga machineries, equipments. Yun ang natin. Background. Kinonvert ko yung yung $15 per hour in a Japanese yen. Kasi dito sa Japan, basic na per hour nasa 1,000, siguro 1,300 yan. Medyo malaki-laki na yon. Pero nung kinonvert ko, mas malaki pa rin pala yung $15, 2,200, mga around 2,200 yen. Yeah. So, kung
Pero malaki din ng malaki din ng expenses pala dyan. Yeah. Pero so Yung kung tax. ito, question ko naman po for Ma'am Lenny. In general, how much you need to earn to live comfortably dyan sa US? In Ito, general lang po. In general, Opo. Let's say sandali. monthly. Kung i-base ko, kasi ito share ko na rin lang mga dear. Nanganak ako last year, so I gave up my job. Talagang mahirap kapag isa lang talaga nag-work. So, for us to live comfortably, then we can buy whatever yung mga needs talaga, makitin mo yung needs ko. Sa akin, yung 30 per hour ko, so that's 30 per hour, sobrang okay na ako doon. Kasi yung mga overtime So, parang nakaka-neto ka ng 4,000 to 5,000, not bad. Grabe po. Kasi kung couple kayo, yung isang parent, I mean, kailangan yes. Dalawa kayo kayo. nagtatrabaho. Yeah. Hindi ka pwede mawala ng work here. Here. Hindi pwede. Kasi, ika nga na sinabi ni Edgar, talagang, kung nasaan lupalop man tayo, kahit mga nasa Europe ka, kung ano yung currency nila, yun yung panggastos mo. And when I got here talaga, sobrang, na-surprise ako, mabubuhay. Ito ang realidad lahat ng nakatira dito sa Amerika, na, they're spending credit card. Credit card ang pambayad namin. Meron iba, nagka-cash, pero bihira lang. Super rare. Talaga, tuwang-tuwa sila dito kapag talagang punong-puno ka ng utang. So mas okay po na gumamit ng credit card. Tama po ba? You are required to use credit card kasi build ka ng credit. May tinatawag kami ditong credit score. Now, okay. yung score na yon, parang yung centralized, nakikita nila yan. Ito, magaling to magbayad Tinitignan nila yung stats mo kung gaano ka baka galing magbayad. Then, a lot of, mga banks, mga talaga, offeran ka. Tapos, mabilis ka makakakuha. Whatever you want, like, kung anong modelong car, depende sa credit score mo. Credit score. Kung gaano standing mo, pataasan dito ng credit score. Nagulat nga ako, sabi ko, my gosh, ganito pala dito, no? I mean, nung pagdating ko, sabi ko, kailangan may credit card ka. Grabe, Importante pala ang credit card talaga dyan sa US. Yan, oo, sobra-sobra. Talaga, pang grocery mo, pang hospital mo, hospitalization mo, pang mga dental ng anak mo. Yeah, and matagdag ko lang sa sinabi ni Edgar, apart from sobrang dami talaga na expenses. I mean, ako na nawalan ako ng work. Nag-worry kami kasi we just got this property 2020. So, syempre, I need to give up my job kasi nga may baby kami, di ba, may bagong baby. Talagang medyo underrocks yung namin ng husband ko na yung budget. Talagang, sabi ng husband ko na kung hindi pa pwedeng ganito, hindi talaga pwedeng isa lang ang nag-work. Kasi may insurance ka pa, may sasakyan pa, tag-usap pa kami ng car. Yung car mo may insurance din. Yung buhay mo, dito, unlike sa Philippines, pwedeng wala kang hindi mahalaga ang insurance sa atin, binabaliwala, right? Talagang hindi, kailangan ma-educate yung mga ilang babayan natin ng insurance. Sobrang important yan. Yan lang yung may papamana mo sa mga the children mo Once na nawala ka sa mundo no? Yes. Pero dito talaga, mandated, kailangan may insurance. Yung binabayaran namin, sobrang laki din yan. Alam mo naman kapag lumalapit tayo sa mortality rate natin, talagang ang laki rin ang binabayaran. So yun, malaki, marami bayarin. Kaya mali yung ilang mga perception ng mga tao na once you're in US, talagang, sana all. Minsan talaga pinagsasabihan ko sila na, sana all? What do you mean? Sana all. Ginaganon ko. Sana all, no? Akala nila madaling Akala nila madaling mamuhay sa ibang bansa. Yeah. Mitch, hindi ka pwede nakatambay lang dito. Tama. Mitch, di ba meron din tayong dun sa dati nating company, nag-insurance din tayo. Kumuha ka rin ba ng insurance? Hindi ko nakita yung value ng insurance dati. Ngayon na lang. So, currently, meron din akong insurance. Meron akong, hindi ko na nasasabihin yung brand, baka yun nga special ba ako? Mahirap na. So, kung ako na insurance, maganda naman yung offer nila sa akin. Mababa yung binabayaran ko every quarter. Sometimes, naman. Sa awa naman nila, nagagawan ko ng paraan na mabayaran So, for me, it's important na sabi nga ni Ate Nelly, kung sa US mandated,
dito, hindi masyado sa Pilipinas. Para sa akin naman, tayo na mismo, no, maging responsible, kumuha ng sarili nating insurance. Kasi nga, bukod sa yung sabihin na natin ipapamana sa mga maiiwan natin, meron tayong tinatawag na VUL, wherein doon lalaki naman yung iniipon natin na hindi natin usually nakukuha sa normal na savings. So, minsan, magugulat na lang ako, yung stock pakita sa akin po agent, 1 year lumaki ng ganun kalaki. So, di ba, parang it's something that is really worth investing. Ayun, can you give me a specific example, ma'am, sir, how the cost of living in your region? Kumbaga, for example, yung average month, magkaiba kasi ng state kayo, 'di ba? Si Sir Edgar sa New Jersey, si ma'am sa New Jersey. Sa Illinois. Ayun. So let's say for example, yung average monthly rent sa isang or meron po kayong sariling bahay diyan. Kasi mas po 'yun, 'di ba? Mas makakakamura po ba kung magkaroon ng sariling bahay or nagre-rent? Yung mga ganun. Magkano po yung monthly rent diyan sa US? Kung ikaw ay tao talagang ako kasi kami mag-asawa, sobrang practical naming tao. Instead of renting, we really and we're not getting any younger, nasa 40s na kami. So, sabi ko nga ilang taon pa bago kung mag-rent tayo, mga anak natin ganito na, no? So, maganda mag-start ka na lang mag-invest ng butika mo when we got this property. Yun yung talaga pagtak pa yung interest rate. I think nasa 3 something, and now it shoot up like 7% na. Ganon ang interest rate na ngayon. So, inverte kami. Dito, yung house na to, nakuha namin less than 2,000 per month ang mortgage. Then ngayon, parang 200 something to around close to 230,000. Pero ngayon, tinitignan mo yung value niya, nasa 300 plus na. Wow. Ganon kabilis ang pagtaas ng value nito. So sa Illinois, so from 230, it's ganyan, mga roughly $2,000 per month po yung binabayaran yung mortgage. Tama po? Mortgage lang yun. Mortgage. Oh. Sa New Jersey naman po, ano po yung parang average po? Kahit dito sa New Jersey yata hindi katulad. Dati kahit saan ka, pumunta ka sa mga suburb kung anong murang bahay. Ngayon dito is mataas na. Kaya maraming umaalis dito sa New Jersey kasi mataas ang tax. Mataas ang tax namin dito. So up to, ngayon is 13% ang tinaas ng tax dito lalo. Depende sa county. Depende pa yan sa county. So kami nag-iisip nga din kami ng impact but ano ba yung trabaho na dito yung sa akin. And yung wife ko naman nag-work as a medical as a occupational therapist. So anyway naman siya pwedeng sa akin medyo kailangan ko lang mamili din papasukin yung trabaho para ma-meet mo kasi dito kasi sa Amerika kung ano yung naging hindi man lifestyle paano makaka-survive kasi dito depende kasi kung for example ilan yung anak mo dito so for example ako 3 yung anak ko so nasa mga elementary pa lang yan tsaka middle school piniprepare mo pa rin yung college nila alam mo yun kailangan okay yung mapapasokan nilang college syempre para din natin yung mga anak natin na alam mo yun hindi nila pinagdaanan na mga magulang nila. At least meron silang, di ba sa atin, yung education is yung yung parang ticket mo para sa future mo. Which is true naman. Pero alam mo yun, dito sa Amerika, kailangan talaga meron kang education din. Kasi mas maano yung mo na makakuha ka na mas magandang trabaho. Ano pa ba? Yung cost of living here, bahay dito ngayon, yung 2 bedroom, minimum, depende kung saan gusto mong tumira. Nasa mga 2,200, ganyan, nasa mga rent yun Ngayon, depende pa yan kung malapit ka sa school or malayo ka. Minsan yung mga tao dito nakatira sa Pennsylvania, tapos ang work nila dito sa New Jersey or New York. So you have to drive an hour or 2 hours just to get to your job. Alam mo yun? Dito ibang-iba. So sa atin, alam mo yun, magbo-board board ng logic ka or whatever ka, no? Dito 1 hour and a half one way lang para pumunta ka sa work mo. Ganon ka dito kung gusto mo talaga makakuha ng magandang trabaho. So kung nakatira ka sa mga murang states, yung mura yung mga renta, ganon ang mga driving yung trip mo. So sa akin, dahil nasa New Jersey kami,
nandito yung trabaho. So, yan, malapit na sa akin, 20 minutes away. So, but, you know, you pay the taxes. Ganun kalaki yung... Pag iniisip ko yung taxes nila, grabe. May binabayaran pa akong tax. Last year, to be honest with you, ano kami ng tax. Alam mo yun, wala kaming tao dito na walang return. Grabe, no? So, nagbayad pa kami siguro thousands. So, bukod, grabe, ano? Yung tax. Kasi dito sa Philippines, pag may business or individual ka, parang 10% ata of your income to 12. Sa inyo po? Depende sa business mo. Kasi ako nag-business din ako. Nag-LLC din ako. Alam mo, hindi ako sa mga side hustle. Meron din ako printing equipment dito. So, tinigil ko na rin kasi napagod na ako. Mitch, meron ka din, di ba? May printing business ka din. Oo, alam mo kahit na may business ka. Ang maganda lang dito kasi, pag may business ka, kung malaki yung, yung mga expenses mo, pwede mo siyang i-file. Pwede mo siyang i-file siya para makapag, alam mo yun, matulungan ko ng government, hindi ka masyadong tagalan ng tax. Sa Pilipinas kasi, I don't know kung paano yung mag-work dyan. Pero sa amin kasi dito, kailangan mong i-file yan. Para, like for example, pagbabayad ng namili ka ng bagong computer, namili ka ng whatever, yung office supplies mo, binili mo lahat yan, pwede mong i-file lahat yan. Yung pag-expenses ng gas mo, expenses ng sasakyan mo, pwede mong i-file yan as a part of business, yung mga ginagamit mo sa business. So, maipapile mo siya. Final nyo po yan, makakakuha po ba kayo ng parang, yung, tawag nila doon? Hindi ka makakakuha. Ang yan, kung malaki lalo, mababawasan yung binabayaran ng tax. Ayun, mababawasan yung tax. Yes. Nakalimutan ko yung term. Meron din po kasing ganyan dito sa Japan na parang nung nagpapadala pa po ako sa Pilipinas, meron akong pinapakita lang ng mga remittances, tapos parang may babalik may babalik sa akin siguro. Refund. Yun, refund. Nag-loss na yung Yeah. So, bukod sa cost ng housing, food, transportation, yun ang nabanggit nyo nga kanina, kasama pa pala dyan yung sasakyan, magbibili ka pa, magpapagas ka pa. Kailangan i-consider mo din yung healthcare and yung tax, tsaka yung education, lalo na kung merong mga anak, di ba? So ano po yung maa-advise ninyo dun sa mga Pilipino kababayan natin na kinukonsider nila na mag-move na sa ibang bansa katulad nyo na nandyan na sa US? Kayo po, sir. Ano po? Be ready kasi kung gusto nila lumipat na ibang bansa, you have to consider din yung employment mo kailangan stable. Yung financial planning mo, kailangan mag-create ka ng budget. Manage mo expenses mo, para mag-save, invest wisely, mag-save ka rin ng emergency, yung mga savings. Especially, nagkaroon tayo ng pandemic, correct? So, ang daming nahirapan dyan, So, kailangan din yung, emergency funds mo, meron ka yan. Tapos, yung health mo rin, yung, siyempre, safety, kailangan mo din na, pagpunta mo dito sa Amerika, kailangan meron ka din health insurance. Kasi pag na-hospital ka dito, siyempre, kailangan mo hindi mag-out of pocket. So, yung company kasi namin, nagbabayad na kami ng copay. So, for example, yung mga minimum namin check-up, yung regular check-up, $30 per visit, sometimes libre. Lalo sa mga bata, yan, libre naman yan. Pero once na-meet mo na yung deductible na tinatawag, yun yung mga So, may babayaran ng deductible. Sometimes, depende sa health insurance mo kung ano yung mahawak sa'yo. Minsan, ang deductible mo hanggang 500 to 3,500. Individual or family. Binababayaran mo for the entire year. Once na-meet mo na yung deductible na yun, wala ka na babayaran out of pocket. So, marami kang kailangan i-consider yung housing. Evaluate mo rin kung saan ka titira, kaya ba ng budget mo, no? So, hindi yung basta lang kaya mo doesn't mean na kaya mong bayaran yung budget mo pa rin, kailangan i-balance mo pa rin, like I said, yung education din is very important. Pag gusto mo pumunta dito, i-educate mo. Alam mo, nung bago ako dito, start ako as talaga operator. Talagang, alam mo naman tayo mga Pilipino, masyado tayong pabibo lagi. So, nung nagtrabaho sa operator, hanggang sa tumaas, alam mo yun, nag-level up tayo, nag-manage, tayo, team leader, nag-supervise, hanggang sa, alam mo, the rest is history. No? So, naging,
umakit na tayo sa management. So, tapos, yung network, kailangan mo yung networking mo dito sa lugar mo, kailangan, ano ka din. May LinkedIn na din tayo, di ba? I don't know kung familiar kayo sa LinkedIn. So, yung mga dati mong boss, yung dati mong company, kailangan connected ka pa rin. So, if ever na mawala ka ng trabaho, alam mo yun, meron kang mga boss niyan, you have to have a good relationship doon sa mga dati mong katrabaho. Ano pa ba? Kailangan, ano mo din yung legal, mga legalities, ano? So, alam mo dapat yung mga policies dito sa Amerika, kung pupunta ka dito, hindi ka, ano mo yung mga nag-TNT, ganyan, siyempre, hindi naman natin, ano yan, yung mga, ingat tayo sa mga ganyan, no? Kailangan, kasi once na ano ka na dito, pumunta ka dito, tapos nagtago ka, masisira na yung ano mo, yung reputation. Baka ma-deportation pa, no? Yes, exactly. Saka yung, yes, saka yung ano din, yung makipag-involve ka sa community. Involve, isa din sa maganda rin. Yung yes. Nabanggit mo nag-operator ka before. So, sa Canada kasi, no, parang naririnig ko lang naman na parang mas okay daw mag-aral and saka makakuha ng work. Ganun, hindi iba ba sa US? Go there without, getting a course? Yes, kasi sa ano, iba yung ano nila eh. Iba yung sa Canada, Australia, or yung under umbrella ng British colony. Kasi inaano nila is yung mga skilled workers. So, kailangan meron ka talagang skilled para bago ka makapasok sa kanila. Like, for example, sa Canada, sa Australia, bago ka makapasok doon, you have tinatawag nila ng points na kailangan mo ma-meet, requirements na bago ka nila ma-accept yung ano mo, yung qualification as skilled worker. Dito sa US, hindi naman ganun ka-higpit when it comes to. Kaya kita mo sa Australia, namimili sila ng mga pinapapasok, mga skilled workers ang mga pinapapasok. Sa Canada, ganun din. Sa ibang, basta alam ko basta yung ano ng British, yung parliament na yan, yung part na yan, is talagang yun ang inaano nila. Yung mga skilled workers ang priority nila. So, kasi magaganda rin ang mga healthcare nila dyan, libre. Dito sa Amerika, iba. Sa Amerika. But, yun. Sa akin naman kasi, alam mo, may background tayo sa engineering. Tapos, syempre, hindi naman nila ino-honor kung saan ka nag-aral. Alam mo yun, I mean, i-honor nila pero hindi yung ganun like for example sa Australia, kung graduate ka sa ganito, may skilled as engineer, madali na yan, okay na yan. Ano na sana as long as na graduate ka, whatever. But dito sa Amerika, slight i-consider nila yan. Tapos, yun, kailangan mo na talaga tsaga talaga. Gusto mo talaga gusto pumunta rito sa Amerika, is talagang, alam mo, work hard. Talagang, gawin, tayo mga Pilipino is natural na nasa atin yan. Parang embedded na sa natin yung pagiging hard worker, yung mga natin. So, I think yung mga Pilipino hindi naman mahihirapan, mag-adjust. Ang nakapamanibago dito is yung culture shock, yung culture shock. Ibang-iba dito. So, yun. So, tayo dyan. Yun ang isipin natin din. Thank you, sir. Napakadami nating natutunan dyan. May question din ako kay Ma'am Lenny bago tayo mag-wrap. Paano nyo po nagagawa yung budgeting? Meron po ba kayong ginagamit ng mga financial tools or application para ma-budget nyo na mabuti yung expenses ninyo, katulad ng mga food, educational, or medical expenses? Ano po yung way ninyo para magkaroon din kayo ng savings or meron din kayong pang-invest? Yung sa amin, kasi dito, lahat ginagawa namin as in online, yung payment, tapos yung bank namin, of course, may tulad dyan sa Pinas, di ba may mga access tayo sa phone. Meron tinatawag na parang may mga schedule na kada may pumapasok sa akin, may deposit, meron kang papasok naman sa savings mo. May in-schedule akong ganun. So, para at least may natatabi ka, kada pasok, kada deposit mo, meron kang, certain amount na talagang monthly yun. Pinadeposit niya sa savings. So, kumari, yung work ko, direct deposit na siya sa checking account ko. So, yung work ko ngayon, laging ganon. Pag nade-deposit yung company, then may papasok sa savings account ko. Parang ganon. So, may access ka naman doon. So, pagdating naman sa pag-budget, since 2019, nandito na kami. So, wala naman ako ginagamit na tool. Alam ko na yung alam ko na kung ano yung
kailangan ng mga kids. Alam ko na yung tulad, syempre nadagdagan yung mga bayarin when we got this property. Tapos nagdagdag bayarin when I got my own car. Dalawa na yung car na binabayaran namin. So sa pagbabudget talaga kailangan maging wise ko talaga doon sa kikitain mo monthly from your work. Talagang tignan mo talaga ito pang grocery mo. Ito expenses ko sa mga bills dito sa house. Ito talagang ang matitira lang talaga out of that ngayon kasi medyo hindi na ako bumalik sa pagiging social worker, no? Ibang job yung pinasok ko. So, I'm now working in a warehouse, production leader. So, bumaba ng onte yung value ko. Hindi na 30, medyo mababa ng onte doon. So, ginrab ko. Why? Kasi nga sabi ko, hindi talaga uubra pag isa lang yung nag-work dito. And yun ang aakma sa schedule ko dito kasi I have 3 kids. And I have no one. May tulong ako tutulungan ako ng mga indos, no? Pero syempre, hindi na sila bata para mag-alaga ng kids, no? So kailangan, yun nga, tinatanong mo rin, di ba kanina, kung ano ba dapat meron? Ano ang dapat maging handa dapat yung mga pupunta dito, yung mga planong pupunta. Talaga kailangan buo ang loob. Yes. Wala na sa vocabulary siguro. May mga time na parang lalabas-labas ka. Kasi tayo nga, pag nag-work tayo, may time with the friends para mag-Starbucks. No. Have to be like, you have that, yung buo ang loob mo, maging pagpunta mo ng US, ikaw lang. Priority mo lang family mo. Family mo, they have certain friends na kapag ganito, bihira lang yun. Once in the blue moon lang yun, may mga close friends ka na, get together tayo. Pero the feeling na pupunta ka doon, may occasion, pero pagpatak ng 8 p.m., 9 p.m., uwi na kayo kasi may school pa ang mga bata bukas or may work ka pa. That's how the life here. Ayan. Thank you so much, guys. Baka maputol sila, guys. Thank you so much, ma'am and sir. Pasensya na at kailangan kong i-cut kayo kasi baka maputol kayo at maputol yung pinag-usapan natin. Napaka-bitin na bitin, Sana may part 2 tayo, Maraming salamat po, Ma'am Lenny Grace and Sir Edgar at Michi, ayan. Meron pa sana tayong nito, part 2. Thank you so much sa time ninyo. At ayan guys, sana nagustuhan nyo ang video na to. Kung nagustuhan nyo, please like this video at mag-comment na din kayo at i-share nyo na rin to dun sa mga nagbabalak na mamuhay sa ibang bansa. Narinig naman natin yung kanilang testament. Yung totoong pinagdadaanan nila ngayon sa Amerika. At hindi biro yun, guys. At hindi rin biro dito sa Japan. Ayan, i-follow nyo si Ma'am Lenny Grace Benetua at si Sir Edgar Maction. Nandito sa description yung kanilang mga pages sa Facebook. Sobrang marami kayong matututunan sa kanila. Kung napanood nyo na yun, guys, marami kayong natutunan. At marami din ako natutunan. Again, thank you so much for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyo kalimutang i-check yung mga videos na lalabas dito sa Facebook. Meron. Bye!